Hi Kapiyu! We are currently here at the municipality of Pangil and we are about to interact with two safety officers. Ano? Tara! Tara! Palagay nga sa pag-mori. Cellphone daw, lirin! Saan tayo sa Pangil? Saan sa Pangil? Hey guys! Saan tayo? Uy! Palagay sa bag. Nakawit siya kayo. Na lang daw yung... Hey! Okay, maglakad na rin. Kita rin magpapark. Mga ulaga. Ano yung purpose nyo? And gaano kadalas kayo nagkakandak ng infection? Pako. Paano yung nalala? 6. Ang ganda. Wala yung bakit pala po yung sa... Like, simple question lang po. Like, paano po kayo naging safety officer? Kailan po? Ano po yung training mo ginawa nyo? Nag-approach sa... Nag-approach sa... Magkasunod. Yung kasunod naman po ay... Kami po ay isang engineering student sa LSP. Meron po akong katanungan upang malaman kung ano po bang ginagawa ng isang first aider po. So, first question po is, paano po kayo naging isang first aider? Ang first aider, simula sila ay meron na silang talent sa pag-first aid. Since yung mga first aider namin came from barangay BPSO na sila ay talagang re-responde sa anumang sako na meron na nasasakopan ng kanilang barangay o ng bayan. At ganun din, pagdating nila doon ay sila ay may mga proper training as well as dito sa Municipal Disaster Risk Reduction na kung saan mas ini-enhance ang kanilang training para sila ay talagang capable. Since nabanggit niyo po yung training, paano, saan at kailan niyo po na-conduct yung training yung sinasabi niyo? Ang training ay ini-schedule yan ng aming boss at iyon ay nangyayari pwede dito, pwede sa labas, kagaya ng mga basic training nila sa live ay dito sa ginagawa with equipment na ginagamit. The same thing pag sa tubig, nasa labas sila kung saan mayroong available na water kasi yun yung tinatawag na water safety WhatsApp o yung WhatsApp na sinasabi. So, kaya sila nakakapag-training talaga. And then, iba pa rin yung mga pag-akyat ng bundok at pagbababa ng mga nire-rescue nagkaroon ng sakuna, kagaya ng rappelling, meron din sila. Which dito din namin ginagawa pag minsan sa mataas na building. And then yung actual nila, meron silang training talaga na dinadala sila sa ibang lugar. Paano niyo po na-maintain yung mga safety procedural program sa workplace niyo? I-maintain yan dahil lahat ang aming tanggapan, hindi kami basta nagpapalit ng tao dahil sila ay properly trained na. So, yun ang isang number one maintain namin para in case na may tawag ng responde,
tiwala kami na magagampanan nila ang kanilang tungkulin. Then, meron po bang chance na nagkaroon ng emergency sa inyong workplace? And ano po yung approach nyo in handling workplace emergency? Wala pa naman kami na-handle na nagkaroon ng emergency. Kasi lahat kami ay ang aming panuntunan is safety first. Safety among our respondent and safety among the peers na nandito. Kaya alam namin na maintain namin na hindi kami magkaroon ng anumang sakuna na magaganap dito sa workplace namin. Lahat yan ay properly nasusubaybayan. Kaya nga nagkalat ang mga safety devices namin dito. Tingnan mo yun, nandun lang sa kanto. Bilang isa pong first aider, nade-determine niyo po ba yung appropriate PPEs sa bawat certain task po? Appropriate. PPEs po or personal Protective equipment. Okay. Nagkaroon kami tayo ng pandemic, talagang required na lahat kami mag-PPE, magkaroon ng face mask number 1 in order to protect the contamination ng anumang mga sakit. Ito po ba yung first profession niyo po? And if you have given a chance po to find another profession, will you grab the opportunity? At my age, hindi na. Tama na ako dito. Paano niyo po mahihikayat kaming mga computer engineering student na magsanay na sumailalim upang maging isang first aider? Hihikayatin kayo? Apo. Hikayatin namin kayo na matutong mag-first aid. Pero when it comes na gagawin yung trabaho, hindi namin alam kung anong profession talaga ang gusto niyong tahakin, ay nasa sa inyo. Pero yung hikayatin kayo na matuto kayo mag-first aid, pwede namin kayong hikayatin by means na kung gusto ninyo ay magkaroon ng training kagaya ng mga ibang nag-OJT dito, OJT sa BFP, OJT sa PNP, OJT wherever offices na mayroon ng LGU. Katapos-tapusan, ituturo din dito at ike-training. Yun lang. So, maraming salamat po sa mga aral na natutunan namin sa interview. Wala akong anong salamat din. Sana may natutunan kayo. Salamat. So ayun, tutungo tayo din sa pangalawang interview. Good afternoon po. We're LSPU student po from College of Engineering, Computer Engineering po. We're here po to conduct an interview po regarding sa basic of occupational safety and health po. Choice niyo po ba yung magiging nurse po? Nung time ng college student ako, so hindi man talaga siya nursing. So first choice ko talaga is electrical engineering. So na-influensyahan lang din ako ng mga kamag-anak ng mga tita. Gaya nga na hindi man kasi ang course na nursing. So pinurso nila ako na mag-take ng nursing. So along the way naman during my study year, gusto ko siya, diretso. Ano po yun? Kailan po kayo parang may training po ba ng pagiging nurse po? Meron naman. Usually from start ng first year to fourth year, may clinical clinical duty or talagang nag-duty na siya. Aside from hospital based, meron din siyang community based. Lahat ng aspeto, kumbaga ginudutyhan pa lang from the start na first year ka pa lang up to graduating student. Naranasan niyo po ba yung naka-encounter po kayo ng emergency po? And paano niyo po na-manage po yun?
Marami na ako na-experience o naranasan na emergency. So especially yung siguro yung matatandaan ko lang is yung nasa servisyo na ako, especially nung may humingi ng tulong na may mga anak sa bahay. So agad-agad pinuntahan ko. So on labor na nga yung nanay. So natulungan ko siya noong time na yun. So doon nagsimula yung first encounter ko siya na nagpaanak doon sa bahay. Along the way na sa servisyo ko, sunod-sunod na siya. Ayun, paano po kayo yung na-relate po sa BSP po as nurse po? Like, pwede naman po kayo maging nurse po sa hospital. Bakit niyo po napili maging nurse po sa BSP po? Yes, tama, ganda ng question. So, napili ko si BSP talaga kasi very galing kasi ako sa public servant from SK chairman to barangay councilor. Yun. Kumbaga gusto ko talaga maging isang public servant. So si BFP or kami mga professional firefighter isa rin public servant. Aside from that, syempre practical, si BFP is magandang trabaho, stable job, at the same time makakabuhay ng pamilya. Hindi ko na kailangan mag-abroad. Makapasok ako kay BFP, okay na. Kung bibigyan po kayo ng chance, kunyari, babalik po kayo sa dati po, pipiliin niyo pa rin po ba maging nurse po ng BFP po? Oo, pipiliin ko pa rin maging nurse kasi sabi nga, masarap tumulong, masarap maging isang public servant kasi makaka-receive ka ng pasasalamat or simpleng thank you lang is matutuwa ka na magservisyo sa bayan. Okay. Next question po. Yung parang may na-encounter na po ba kayong sunog po? Oo, marami na. Dumisponde na po ba kayo? Yes. Ano po yan? Paano niyo po na-handle po yung parang tamang pagsuot po ng personal protective equipment po pag responde po kayo? So, paano ko na-handle yung tamang pagsuot ng PPE or personal protective equipment? So na-handle namin yan sa regular na pagpa-practice namin sa istasyon, at the same time sa training din. So doon pa lang, hindi kesyo wala sunog, hindi kami nagpa-practice ng tamang pagsusuot ng PPE kasi kailangan wastong pagsusuot, at the same time mabilis din na pagsusuot ng aming PPE. So, ayun po. Yan lang po yung mga Thank you so much po, sir. Wait na lang po sa merienda po. Nabili po po. Huwag na. Okay na yun. Thank you. Hindi pala nakapicture. Joke lang. Yung sa ano na lang tayo. Gawin natin, boy. Gawin na lang natin. Katulad na lang nung kayo yung gagawin summary. Parang isang background na lang din. Tapos yun na rin yung pa-end. Oo, dalawa na sila para isang picture na lang. Hindi na lang nagtitigil. Napasok pa na. Hindi na napagating ng pagkain. Nakain na tayo? Guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world. Sana marami kayong natutuhan. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Dito na po kami, Thomas and Friends. Hello.